Good morning mga idol. Ngayon ay bibisitahin natin yung isang matandang babae na 80 years old na ito, di umano ayon sa kanyang anak na nakausap natin, na ngayon ay nakatira daw sa isang lumang kulungan ng baboy. Medyo hindi ko pa man nakikita pero medyo natatouch na ako idol nung malaman ko na ito ay nakatira pala sa lumang tangkal ng mga baboy. Ngayon ay bibisitahin natin at titingnan natin yung kanyang tunay na kalagayan at subukan natin kung anong tulong ang pwede nating maibigay para mailagay natin sa magandang sitwasyon itong matandang babae na ito na nakatira sa lumang kulungan ng baboy. Tara, bisitahin natin, tingnan natin ang kanyang kalagayan. Ito idol. Ito siya, tingnan natin ang kanyang sitwasyon. Ito yung kanyang tinitirhan dito na kung makikita mo nga, ito yung pintuan mismo ng kulungan ng mga baboy. Pero ngayon dito siya nakatira at nilagyan lamang ito ng isang papag na lapat sa simento para dito na siya matulog. Nakakaluha ang sitwasyon niya dito, idol. Yung kanyang kalagayan. Tingnan mo ang paligid, idol. Ayan. Ito yung mga kulungan. Talagang makikita mo na ito ay banlat talaga ng baboy. Ayan. Meron pa ditong ilang pitak. Ayan, may manok pa dito. Medyo iba yung pakiramdam ko, idol. Dahil dito sa nakikita kong sitwasyon ni nanay. Nakaka-touch ang ganitong mga pangyayari. Nasa loob yung kanyang anak. Ayan. Yan yung kanyang anak na pumunta sa atin para ito'y ilapit at masubukan nating matulungan kung anong tulong ang kanilang kailangan para sa kanilang nanay. Halika, kausapin natin. Alamin natin bakit nandito siya. Wala na bang ibang pwedeng tirahan dito si nanay? O ano pa ang problema nito? Halika, alamin natin. Ito idol si nanay na nakatira dito sa tangkal ng baboy na ito. Ganito yung kanyang sitwasyon. Dito kasama natin yung kanyang isang anak na lumapit sa atin para ilapit itong sitwasyon na ito ng kanyang nanay. Ilang taon na ito, brother? Ang ano ko dyan sa ngayon ay ano yan, nasa 80 na raw ng ano yun. Pero hindi ko ma-sure kung ano. Pero ang pinaka-ano, 80 lahat. Ilang taon na din naman ako eh, 40 ano na din. So, mga 80 years old na ito si nanay, pero sa tingin ko baka pwede nga talaga na 80 years old sa kanyang kalagayan. Hindi na rin ito nakakarinig, ano? Wala na rin ho yan, wala talagang pagtindig. Kahit makakita ay hirap na kumain. Kaya Hindi na hindi rin na, ito nakakarinig. hindi na, kung hindi yan sisinyasan ng aking kapatid na isa ng malakas, hindi mo ano, hindi nga ako nakikilala. Narinig. Kaya mo lang isang camera. Kaya mo lang isang yung masikutan mo ito. Tingnan mo kung maayos ang buha. Malinaw. Okay. Tuloy mo lang. Paano ito kapag katulad nito, umaga, tanghali, hapon, paano ito kumakain? Eh, naano na lang, sinusupply natin natin na lang ng kapatid ko yan na kasama dito ng sa umagahan, tanghalian, subo-subo. At saka hindi naman talaga marunong na magsubo ng sarili, tinatatapon lang ang pagkain mo yan. Kaya subo-subo lang ang kapatid ko. Hindi na rin ito nakakatayo dito, Brad. Hindi na rin mo yan, nakahiga na lang yung magkapon na po. Hanggang na lamang tuwing may ang sagal ko pagdating ng tagulan, talagang hindi namin alam kung saan yan dadalhin. Pwede nga at tulad niya na yung bubong ay labas na rin, halos kita na ang langit.
Ang dingding niya nito ay ito lamang kaunting bahagi, idol, ang may dingding. Paano ito paggabi? Sinong kasama niya dito? Wala, pinapasyal-pasyal lang nung kapatid ko. Nakikitulog lang siya sa kapitbahay, tapos papasyal-pasyal lang sa silip-silipin. Baka kung ano ang mangyari. Parang tinitingnan ko parang wala din siya dito kahit ilaw. Wala, wala talaga dito. Kahit as in, kahit anong ano dito. Wala. Sanay ho siya sa dilim. Walang ilaw, wala ka. Ako kanina ko pa tinitingnan, idol, wala din dito kahit thermos. Walang thermos, yung para sa may tubig man lang. Nakakahabag yung sitwasyon na ito, idol. Kung makikita mo, halos walang tingting ito. Tinitingnan niya. Dahil ito nga ay banlat ito ng baboy na ngayon ay wala ng mga inaalagaan at dito na lamang nila itinira itong sinanay dahil wala naman itong mapupuntahan. Gaano na siya katagal dito nakatira pa? Matagal-tagal na rin, baka nasa ano na rin. Mula nung kinuha ko yan sa bayan, talagang siya ay lagi nasa simbahan nakaabang. Ay pilit na ako talaga inano ng barangay sa Katyuan para pahin namin. Ang problema nga, wala nga kami paglagyan ng bahay niya. Wala din naman kami talagang sariling ano din. Kaya temporary dito mo namin ilagay habang wala kaming Ilang buwan na siya dito? Nasa ano na po yan, sa 8 buwan na. 8 buwan na siya nasa ganitong sitwasyon. Paano ito pag naisip niya mag-CR? Paano to? Wala ko, inaano lang, minsan dito na lang sa lapag, tapos lilinisan na lang ng aking kapatid. Pag ano niyan. Medyo nakakakaba, nakakadurog ng puso, idol, itong nakikita kong sitwasyon na ito ni nanay. Ang paligid nito, idol, kung makikita nyo, tingnan nyo yung paligid. Wala na, yan ay damuhan na yan, idol, yung paligid na yan. At ang likod nito ay sapa na. So kapag lumaki ang tubig, pwedeng bumaha dito at aabuti ng baha itong si nanay. Ganito na yung kanyang sitwasyon. Ang tanong ko dito ay bakit dito nyo na ito dinala? Ba't hindi nyo ito nagagawa ng bahay na malilipatan? Ano pa problema? Ay sa hirap ko talaga na pamuhetang pinansyal dito. Meron mo kaming nakuha yung kapatid ko na lilipatan dyan. Sa ngayon, hindi yun namin mayari-yari. Talagang halos ibito ang aming pamumuhay. Kapag nga yan, halos ibito. Kaya po meron kaming bahay na parang sa kanya na para Yung nakakita kong bahay na hindi tapos. So, yan o yan yung gusto namin mayari at para mailipat na namin ito sa lalo madaling panahon habang magandang panahon pa. Ayan yung sanang lilipatan niya kung sakaling maayos yan. Mahirap intindihin na sinasabi ng wala na idol na ito sana yung ipagagawa nila. Kung makikita mo pero kulang pa rin sila kanina. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo lang ko sa ngayon. Puro lalaki kaya lang talaga. Halos wala, hindi ko naman kayo dito ng alagaan at yung pamilya rin ako kaya yun ang Tingting. saan sa alagaan. Kulang sa bubong. Ang dami pang Sa ngayon, kulang. wala Ito pa- lupa pa ito idol. Yung kwarto ang gagawin ay lupa pa rin. So, kailangan talaga nito Kami lang ang dalawa sa marami-rami ngayon pang ang materyales. nag-asikaso nito ay Parang giliw na giliw si nanay. Pero ramdam niyang ikaw yung anak niya, no? ang alam niya ay yung puso ko, yung isa kong kapatid. Hindi niya alam na ako yung anak niya isa na si Tigo. Ano ba talaga tunay na pangalan niya? Nilya yan, Nilya Paika naman niya ko yan. Pakilinaw, ano apelyido? Nilya Paika naman niya Bunggor. Sa ano Bunggor yan, Nilya Bunggor. Manyago? Manyago. Kaya nga, Kung ikaw yung tatanungin, ano ang pinakang kailangang tulong nito ni nanay? Alam, ito sigurado wala itong check-up, wala itong vitamin siguro, walang gamot. wala kahit ano at hindi nga namin masikaso ng ano eh. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin namin. Ano yung, kung ikaw ay hihiling ngayon, ano yung pinakakahilingan mo? Malay mo, may mga mapuputing puso para kay nanay. Ano yung pinakakahilingan mo para sa iyong nanay? Ang sa akin lang ay simple lang naman ang gusto ko sa akin ay ang maayos ang kanyang matitiran sa ngayon habang nabubuhay pa para kahit paano ay maano niya din ang pamumuhay na
sa kanya. Hindi ko katulad nung panahon na talagang kung saan-saan na lamang. Kaya gusto ko lang talaga ay magawa na ito ng bahay matapos yung kanyang malipatan para ano na po ito ng maayos sa maayos. Yun lang naman ang aming pinoproblema yung ano, ay, Maayos yung bahay niya. Ano pa bang kulang nung bahay na sinasabi nyo na yan? Ano pa ang mga kailangan? ano lang din naman po yan, mga dingding na lang ano, mga tabing kasi po ng bubong. Yun lang naman ang mga ano dyan. So, kailangan yan ng plywood. Oo, yung mga ano lang din para mabalot to ng kabuuan. Pero meron na kayong mga pagpapakuan ng plywood kung sakaling meron. Meron na ako ibang mga kana ng mga sa bahay para maidala dyan sa ngayon po ay meron nga po kaming nalapitan na gayang ano ay sa ngayon po ay wala pang nadating. Ay ganito na ang panahon. So, kailangan niya yung pandingding dun sa bahay, yung kanyang higaan. Siyempre, yung pagkain din ni nanay, dapat masarap-sarap din naman sana. Dapat may gatas na yung ganitong mga edad. Ano? Mamaya tingnan natin yung bahay na sinasabi nila, Idol. Bibisitahin natin kung ano pa yung kailangan nito at baka magawa natin ito ng paraan na matulungan natin ito si nanay. Mailagay natin sa maayos na higaan na hindi katulad nito na walang dingding kapag umuulan ay problema yung kanyang sitwasyon. Nagugutom na raw si nanay. Meron ka bang hiling, pinakahiling mo sa kanya? Para po sa mga nanonood ako po'y lubos, wala pa man lang po lubos ako nagpapasalamat sa may mga mababang loob na makatulong sa amin magulang para kahit pa paano habang nabubuhay pa yung para natin sa kanila sa kanya aming kahit anong talagang mahirap ang kalagayan namin na ganito eh. Kaya po sa mga manonood maraming salamat rin po makakaya na yung bigay sa amin eh. Papasalamat na rin po ako habang maaga. Ilang medyo, Idol, talagang natatats tayo sa sitwasyon na ito ni nanay. Pero sa mga susunod ay babalik tayo dito para subukan natin kung ano ang tulong natin maibibigay at maalis natin siya sa ganitong sitwasyon na talagang nakakaawa, kahabag-habag yung kanyang kalagayan. Yung isang anak nito ni nanay na nag-aasikaso sa kanya na nagpapakain umaga, tanghali, hapon ay nagtatrabaho naman doon sa vulcanizing na siya naman yung nagbo-vulcanize, Idol. At ang alam ko, porsyento lang yung kinikita niya doon. At yun naman na ginagamit niya yung suporta dito sa kanyang magulang. Nanay, Idol, ganito ang ginagawa ng kanyang mga anak para makakain lang ito si nanay. So pag walang magsusubo dito, hindi rin siya kakain, ano?
Hindi na raw 'to nakakarinig, hindi na rin nakakakita. Ganito na lang ang kanyang kalagayan. Sa may mabuting puso, yung comment malaking bagay na po yan. Please follow and share para marami pa makakita sa sitwasyon na ito ni nanay. Nagugutom na lang siya. Dito na rin siya nagsi-CR. Sa mga kumakain, baka kayo po ay medyo masira. Scroll nyo na lang po. Hindi ko rin maintindihan kung ano yung mga termino na magagamit sa sitwasyon na ito ni nanay na mahirap. Kaya yung iba dyan, maganda ang sitwasyon. Magpasalamat tayo dahil maganda ang sitwasyon ng ating mga magulang. Pansin mo, idol, may payong na hawak si nanay dahil kapag umuulan nga, binubuksan niya yung payong para hindi siya mabasa. Ayun, nakapatong na lang sa kanyang katawan yung payong para anytime pwede niya buksan para hindi siya hindi natin patatagalin, babalikan natin kagad dito si nanay para magawa naman natin yung bahay na hinihiling ng kanyang anak para mailipat doon. At sisikapin natin malagyan ito ng katre para maganda naman yung kanyang dapat ganito kahit kutsyon, may kutsyon man lang siya. Pero sa ngayon wala. Yan lang, hindi matulugan. Sakit. Ito yung bahay na sinasabi ng kanyang anak idol na ito sana yung ipapagawa nila. Pero kulang pa rin sila sa pambubong. At the same time, wala pa rin silang idinigdig dito sa ginagawa nilang bahay. Paano nga naman malilipatan ito ng kanilang magulang kung ganito pa yung sitwasyon? Walang dingding, kulang sa bubong, ang dami pang kulang. Ito lupa pa ito idol, yung kwarto ang gagawin ay lupa pa rin. So, kailangan talaga nito marami-rami pang materyales. Pero sana sa pagbalik natin dito ay matulungan na natin ito si nanay maipagawa itong bahay na ito para ay mailipat natin dito yung kanilang magulang na nakatira doon sa lumang tangkal ng baboy.